Kabilat kanan ang mga nangyayaring pagkatalo dito sa mundo. Heck, sabi nga nila, we're just one missile away para mag-start ang World War III. While sa internet naman matutunaw ang utak mo kapag nagbasa ka ng mga debate between boomers and Gen Z. Well, buti na lang kaming mga millennials is nasa gilid lang umiiyak habang yakap-yakap yung mga laro ang binili namin to heal our inner child. At least, walang katoksik ang nangyayaring ganito sa mga anime fans, diba? Kaya, let's have a friendly battle. Choose your side, Team Kana or Team Akane. Mina, what's up? Aware naman siguro ang lahat na isa ang Oshinoko sa mga biggest anime na lumabas in recent years. In fact, ang season 2 nito ang number 1 sa most anticipated release ng Summer Anime 2024. So before we start, remind ko lang kayo na may konting spoilers itong video na to since we're gonna discuss ang characters ni Kana at Akane. Gagawin natin to in a best of 5 battle, and as a reminder, sa season 1 lang tayo mag-focus and who knows, baka gawa natin to ng part 2 in the future. So ready na ba kayong dumanat ang dugo? Let's start dito kay Kana. Meron siyang short red hair na major factor sa kanyang personality. Basic knowledge naman siguro na ang pula ay nag-represent ng courage at pagiging palaban. While si Akane naman ay may bluish purple na buhok. Yung blue para sa akin nagpapakita ng calmness, yet yung konting shade ng purple naman is hint sa dark vibe ng personality ni Akane. So ibibigay ko ang round na to kay Akane since mas may depth yung design niya over kay Kana. Around second half ng episode 1 na introduce si Kana sa anime na to, kung saan pinakilala siya bilang spoiled brat na child actress na kayang umiyak in just 10 seconds. She got humbled after siya masapawan sa pelikulang pinagsamahan nila ni Aqua noong mga bata pa sila. Pero habang tumatanda, slowly humina ang career ni Kana. Ito yung example na nag-peak na yung acting career niya noong 5 years old pa lang siya. Fast forward, nabigyan siya ng lead role sa isang web series kung saan isinama siya sa cast ng mga puro model na hindi sanay umarte. Thankfully, dahil napilit niyang isama si Aqua sa web series na to, naipakita ni Kana ang totoong skills niya sa pag-arte. Now, dumako naman tayo kay Akane. Naipakita rin siya sa episode 1 pero few seconds lang, so ang proper introduction sa kanya ay around episode 5. Ang focus ng arc na yon ay ang dating reality show kung saan si Akane ang pinaka hindi nag-stand out dahil wala siyang presence sa show. Dahil pressured siya na magkaroon ng screen time, nasaktan niya ang isa sa fellow co-star niya which nag-lead sa tinatawag na shitstorm, aka non-stop bashing at canceling. Sobrang bigat ng mga nangyayari kay Akane, muntik na siyang mag-unalive pero buti na lang nailigtas siya ni Aqua. Hindi ko muna i-spoil yung big thing na nangyari sa arc ni Akane. It has something to do with Star Ai. Pero I remember watching it that time. Sobra akong kinilabutan tapos kinabukasan, ilang ulit ko inulit yung ending scene ng episode 7. Sa mga nakapanood nun, I'm sure you know what I'm talking about. Kaya this round is kay Akane pa rin. Kung napansin nyo, throughout season 1, very obvious na may feelings itong si Kana kay Aqua. And based on my observation, mas genuine si Aqua when it comes to Kana. Compared kay Akane na sa bibig mismo ni Aqua nang galing na magagamit niyang tool si Akane sa mga plano niya. Yes, granted na pa-blush ni Akane si Aqua pero wala lang yun compared sa ginawa ni Aqua para kay Kana sa last episode ng season 1. So this round goes to Kana. Oo, ang babaw nito and bias sa part ko pero dahil video ko to, ako ang may say sa mga kategory. Halata naman na si Kana ang tsundere sa anime na to. While si Akane is may kaklasify ko as dandare based on her true personality. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo na ang panalo sa round na to. Very easy win para kay Kana. Hindi dahil tsundere siya but sa anime na to, sa kanya ako nakapag self-insert. This round naman, I let you choose between Kana and Akane. In short, magbardagulan kayo sa comment section para malaman natin kung sino ba talaga ang best girl sa Oshinoko. Kasi at the end of the day, may possibility na wala naman sa choice natin ang mananalo. Sabi nga nila, sa giyera, lahat tayo talo. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Balita ko, matindi ang laban ng Team Kana at Team Akane sa Season 2.
Totoo ba? Comment your answers! With that, well, yun lang! Shoutout nga pala sa lahat ng members ng Anime Angas. Kung naghahanap kayo ng anime community na sasalihan, I highly suggest na mag-join kayo sa server na to. Also, may Oshinoko Season 2 reaction videos kami sa channel ng mga VTuber friends ko sa Witty Matcha. And special thanks kay Rhea na nag-drawing ng super cute na artwork na to. Bet ko yung mga small details like itong headphones, mic at mga anime poster sa likod. Especially dito sa High Score Girl. Moving forward, gagamitin ko na to sa mga future videos ko. Sa inyong lahat na umabot dito sa part na to, thank you for watching this video.